Hi guys, good evening ulit from OFW Guide. So, ang pag-usapan natin ngayon is about sa part 4 ng ating mga question and answer portion. So, ito yung mga question na nanggaling sa YouTube channel natin. Then, sasagutin natin siya one by one. So, may nag-question dito. Ang sabi niya is kung pwede daw ba makapag-apply or makapag-work dito sa Czech Republic kahit po may problem or merong spot sa lungs. So, yan. Ang masasagot ko po dyan is depende yun sa agency na pag-a-applyan nyo dyan sa Pilipinas. So, kung ang agency na pag-a-applyan nyo dyan, i-accept yung ganon, is pwede po. Basta, make sure lang na humingi kayo ng referral doon sa doktor na nag-handle sa inyo na kayo po ay cleared. Yun. Kasi kahit sa Taiwan, pwede yun eh. Basta meron kayong referral from your dating doktor na kayo po ay cleared na. So, wala na talaga siya. Parang, ano lang siya. Parang ano lang talaga siya. Yung spot na lang. I mean, yung parang scars na lang siya. Pero, okay na siya. Magaling na siya. So, wala naman pong discrimination dito sa Czech Republic. So, sa nagtatanong po, saan po ang agency ko? So, si user ang nagtanong niya. Kasi gusto niya daw mag-apply as welder. So, ang agency ko po ay sa Venture Management. Hanapin nyo lang sa Google, Venture, lalabas na po yon. It is around sa Parañaque po yon. Sa Parañaque siya. Pero, pwede rin kayo mag-apply sa Aram, pwede rin kayo mag-apply sa Prime World. Marami namang agency. Basta ang agency ko, Venture Management. So, pwede po ba dun ng walk-in? Pwede dun ang online. So, pwede po ang walk-in, pwede ang online. Pero, mas prepare ko yung mag-walk-in kayo kasi, syempre, pag online, parang natatabunan siya, hindi natin masasabi. Mas maganda yung walk-in kayo, at least alam nyo talaga. Not unless kung si agency nyo hindi tumatanggap ng walk-in. Meron kasing ganong agency yung hindi, nagsasabi sila sa kanilang job offer na, wala kami walk-in, hindi pwedeng walk-in, yon. Depende po yon. Pero, mostly or mas prepared ko talaga ang walk-in kayo. Okay, may nagtanong po sa akin dito, magkano po ang tax dito? So, as far as I know, is 15% or 20% ang tax. Tapos, kapag mamimili kayo sa mga grocery, mga ganon, ang parang pinaka, di ba sa atin, VAT is 12%. Dito po is 10%. So, sa nagtanong din, bakit daw hindi ako nag-upload ng mga videos na wala akong knowledge? So, ayoko po talaga mag-upload ng videos na wala akong knowledge kasi ayoko mabumpanis nyo. Baka sabihin nyo, bakit ang sinabi mo sa amin basic ganito, hindi naman pala ganito? O, di ba? Mabubumpanis nyo talaga ako. So, dun lang ako sa na-try ko. May knowledge ako. Alam ko talaga siya. Kaya ko siyang ipaglaban. So, doon po talaga ako. Ngayon, kung meron kayong mga na-encounter na mas malaki daw yung sahod nila, or bakit ganito yung company nyo, so, hindi ko na po yun sakop. Basta ang akin, sinasabi ko sa inyo kung anong alam ko sa Czech Republic. Kung meron silang alam na nakikita nyo sa comment section, tapos tingin nyo is makakatulong din sa inyo, go for it. Basta wag lang kayo magpapa-scam. Yun lang, kasi malaki na scam sa akin, kaya hanggat maaari ayoko may ma-scam sa inyo. Next question, paano po magpadala sa Czech Republic? Paano po magpadala sa Pilipinas from Czech Republic? So, gumagamit po ako dito ng Wise. So, kung gusto nyo, ilalagay ko na lang yung link sa description below para po doon sa pag-upload nyo. Pag-download pala ng Wise. So, yun po yung ginagamit namin. Tapos, pag-click mo doon, lalabas na yung conversion rate. So, para sa kaalaman ng lahat, kapag gumamit kayo ng referral ng Wise, so, yung first 30,000 pesos po na ipapadala nyo sa Pilipinas, parang free yung free yung bayad. Yun. Free yung remittance, in short. Yun. Kapag, in first 30,000 lang pesos. Pero, yung sunod na dun sa 30,000, syempre, may bayad na yun. Yun lang yung kaibahan kapag gumamit kayo ng referral. Pero kung wala namang referral, okay lang din. Kahit di nyo rin gamitin yung referral, okay lang din. Lalagay ko na lang sa description below kung ano yung Wise na link. Ano daw po ang pagkakasunod-sunod ng pag-apply dito sa Czech Republic? So, ang pagkakasunod-sunod po ng pag-apply, una, syempre mag-apply ka. Pangalawa, pag-apply mo siya, hihintayin mo yung, it's either ang una ay interview or trade test. Kasi dati kami,
una ang trade test, una ang interview bago ang trade test. Ngayon daw kasi una ang trade test bago interview. Mahalin doon sa dalawang mauna, basta dadaan ka ng trade test, dadaan ka ng interview. So, ang interview na yun na yung final interview. Hindi siya kagaya ng Taiwan na may initial interview pa. So, yun na po yung final interview. Kapag nakapasa kayo sa pareho, sa trade test at saka sa interview, ang sunod na po nun is papadalhan kayo mga after 2 weeks ng job offer. After mapadalhan kayo ng job offer, iaano nila kayo sa visa application. Then, kapag meron na kayong visa application, pag dumating na yung time na kailangan nyo na magpa-visa, so meron kayong mga dalang mga requirements, mas maganda, okay na lahat ng requirements nyo. Mas maganda na complete requirements na kagad kayo. Pero kung hindi naman, meron din kayong 3 months na ibibigay si BFS na palugit para doon sa mag-aayos ng ng mga requirements nyo. 3 months po yung bibigyan nilang palugit sa inyo. So, kaya ang lagi kong payo sa mga ex-abroad dyan na wala pang 3 years sa Pilipinas, kumuha na kaagad kayo ng inyong apostille police clearance doon sa previous na bansa na pinanggalingan nyo kasi matagal kumuha ng apostille police clearance. So, doon kayo matatagalan. Baka magkaroon kayo ng pending pagdating sa visa na requirements nyo. Okay, after po ng visa na kunwari na-comply mo na yung visa, so andyan na, papasok na siya si medical na. Pagkatapos ng medical, pagpasado ka na at malapit na kayong umalis, so sasabihin sa inyo na magpadala na kayo ng inyong placement fee. Ang pagbabayad po ng placement fee natin is either online or walk-in. Pero ako dati online, tapos pinasa ko lang sa may binigay kasi sila sa amin na doon namin ipapasa yung screenshot ng aming pinadala na pera. Yun. Meron siya instruction. Basta ganun lang. Pagkatapos nyo ng visa, sunod na nun is medical. Pagkatapos ng visa, medical, then magbabayad na kayo ng inyong fee. After ng pagbabayad nyo ng fee, yun na. Good to go na kayo. Papunta na kayo dito sa Czech Republic. Pagdating nyo dito, may susundo sa inyo na representative ng company. So, yun po yung sunod-sunod na process kung paano makapunta dito. So, sa lahat ng gustong malaman yung sunod-sunod na process, meron ako from part 1 hanggang part 6. So, ilalagay ko na lang din sa description below para mapanood nyo isa-isa. Paano po mag-apply? Papunta dyan, cross-country from Muscat, Oman. So, from Charlie Agos yata to. Yun. So, para po makapunta ka dito, hindi ko sure kapag Oman, pero kapag ikaw ay galing sa Hong Kong or galing sa Taiwan, sa pagkakaalam ko, may nakapunta na dito na under Artelec. Under Artelec Agency. So, by online lang nagpapasa ng kanilang application. So, meron kasi ako mga tropa na galing sa Taiwan, tsaka galing sa Hong Kong. Pero yung sa Hong Kong kasi is sa Hungary siya. Hindi siya sa Czech Republic na papunta. Pero yung galing sa Taiwan, nandito po siya. Kasama ko siya na nakaraan yun. Okay, tanong. Same lang ba yung pag-process ng local at pa-abroad na NBI clearance kapag nasa Pilipinas? Yes, pareho po siya. Basta under color blue ang kulay niya kapag po abroad. So, kapag local, ang alam po kasi ngayon, same na yung local at saka yung travel abroad. Ang pagkakaiba lang kasi, pagka pupunta ka ng ibang bansa, ipapa-apostille mo yon yung NBI mo. Lalo na kung dito ka sa Czech Republic, ipapa-apostille NBI mo yon sa DFA. So, meron din yung appointment ang pagpapa-apostille. So, yan. Alamin nyo na lang kung paano kasi wala pa akong video niyan. Okay, may nagsabi dito, wala daw siyang makita na vlog about sales lady sa Czech Republic. So, hindi ko po masasagot yan dahil wala akong knowledge. Pero sa pagkakaalam ko, ang salita kasi namin dito is iba, hindi siya English. So, kung Czech Republic, medyo I doubt it. Pwedeng meron, pero hindi ko sure kung talagang sales lady yung pupuntahan nyo. Kasi paano ka makikipag-usap sa tao as public servant kung hindi ka naman marunong magsalita? Pwedeng siguro mga stock worker, ganun. Yung parang sa stock ka, ma-assign, ganun.
Siguro ang term lang niya is sales lady. Yun. Pero, no knowledge po ako parang based on my, ano lang yun, parang, nasabi ko lang yun na, paano kayo makakapag-sales lady kung hindi iba yung language nila dito. Yun. Parang ano lang, parang na common sense ko lang siya. Pero, sabi niya kasi, meron na daw siyang interview and meron na rin siyang apply na ganun. Yun, natawagan na rin daw sila. So, thank you and good for you. So, sana tuloy-tuloy. Okay, meron daw siyang pinirmahan si Emily Samson na 17,500 crowns ang nakalagay sa kanyang basic, kung okay lang po daw ba yon. So, 17,500, ito yung basic. So, ibig sabihin, ang basic, pwede pa siyang maplasan ng mga performance bonus mo, overall bonus mo, meron din silang mga binibigay na ganon. So, meron din silang binibigay minsan na additional na halimbawa mga transportation allowance mo. So, nagbibigay din ang ibang company ng ganon. So, yung 17,500 crowns mo, pwede po yung mabago pagdating mo siya dito. Pero, hindi ko sinasabi na 100% na tama yung sinasabi ko. Kasi, ganun lang yung naranasan ko. Depende lang din yon sa kung ano yung mararanasan mo. Pero yung 17,500, kung yan talaga yung marireceive mo, ita-times mo lang yan sa 2.45 na palitan ngayon, yun po yung value niya sa pera. So, 17,500 crowns na basic mo, kakaltasan mo pa yan ng pagkain mo. Possible itong 17,500, wala na tong bahay. Possible na yan yung basic mo, tapos pwedeng ganyan lang din kalaki yung masahod mo. Kaya, more or less, ganyan. Hindi yan nagkakalayo sa basic ang sinasahod mo eh. Kung magkano yung basic mo, hindi nagkakalayo. More or less lang, mga 1,000, 2,000 lang yung pagitan niya. Kaya, kung yan, ang magiging sahod mo, 17,500 crowns, kaltasan mo yan ng pagkain. For example, bibigyan kita ng computation na ang pagkain mo is nasa around 3,000 to 4,000 crowns. Yan. Ang 3,000 kasi kasya sa akin, pero dahil meron pa akong transpo allowance, at saka meron pa akong load, naglo-load kasi ako dito. So, pumapalo ako ng 4,000 sa isang buwan ang aking allowance sa sarili ko. So, yung 4,000 crowns na yon, pag kinonvert mo dyan sa Pilipinas, is nasa 10,000. So, ikaw na lang din yung mag-compute niyan kung sa tingin mo yung 17,500 minus 4,000 crowns, 13,500 is sapat na ba sa'yo? So, 13,500 kunwari yung natira sa'yo, ita-times mo siya sa 2.45 na palitan ngayon, yun yung value na mauuwi mo or mapapadala mo sa Pilipinas. Okay, sorry. Hello ma'am, how about po sa household? May benefits po ba? Kay Roble Castillo nang galing. Yes, may mga benefits po ang household. Meron kasi akong pinsan sa Cyprus. So, maganda yung kanyang benefits kasi libre yung accommodation niya kasi doon na siya nakatira. Tapos, hindi mahigpit yung amo niya. Tapos, libre din yung pagkain niya. So, depende po yan sa inyong matitirhan or depende yan sa inyong magiging amo. Pero, may mga benefits din naman na ganun. Hindi kayo talo kasi minsan, or kadalasan, hindi talaga siya bumababa ng 30,000 25,000 pesos up to 30,000 na uuwi nyo or matitake home nyo. Pesos yun pesos. Baka kasi sabihin nyo, crowns, masyado siyang malaki kapag crowns. Okay, may nagtanong din, kagaling kay Louie RM, question, ano pong work nyo dyan? Ang work ko po dito ay factory worker. So, hindi po ako skilled, hindi ako kasama sa skilled like mga welder, mga forklift operator, yung mga driver, hindi po ako kasama doon. So, ako po ay isang general worker lang. Yung ibig sabihin, normal na empleyado lang. And, anong available na work dyan? Ang available po na work dito, depende. May factory worker, merong machinist, meron ding mga massage therapist, driver, mga ganon. Ano pa ba? May mga welder din dito. Malalaki ang sahod ng welder dito. Yan. Tapos, may tanong din siya, ako po ay 40 years old, pwede pa kaya yon? Yes, pwede po, kasi meron akong katrabaho, 42 years old, kakarating niya lang.
Yun, pwede po yun. Especially kapag lalaki. Pero yung katrabaho kasi is babae. So, 42 years old lang siya. So, 4 months pa lang siya dito sa company namin. Yun. Pwede. Okay, meron tanong dito si Joe Travel. So, nag-apply daw siya ng warehouse job sa Czech Republic. Pero na-confuse daw siya kasi naka-stamp daw sa visa niya is 6 months lang visa. Yon. Tapos, okay lang daw ba yon? Paano after 6 months kung matapos na yung visa niya, uuwi na daw ba siya? So, ganito po yon. 6 months yung nakastamp sa visa nyo, ibig sabihin nun, within 6 months kailangan nyo makarating dito. And within 6 months, dapat nasa company na kayo. After naman doon, pagdating nyo dito sa Czech Republic, pupunta ulit kayo dito sa ministry dito. And then, pagdating sa ministry, magkakaroon kayo ng 2 years na parang card. So, dyan sa atin, parang national ID yon. Parang card dito, ang tawag doon. Kung nagpunta kayo ng Taiwan, siya yung ARC card. Kung nagpunta kayo ng Japan, siya yung alien card. Yon, parang card yon. Tapos, 2 years ang ilalagay nila doon. So, wala po talagang 6 months lang. Yung sa visa na yon, dapat within 6 months makapunta na kayo dito. Yon. Tapos, paano daw pag after 6 months matapos na yung visa, uwi ka na ba? Hindi po, hindi nangyayari. Kasi after 6 months nyo, bago pa kayo mag 6 months kasi, pagdating nyo kasi dito, meron kayong pupuntahan na ministry. Tapos, dun sa ministry na yun, after a month, magre-release sila sa inyo ng card. Nakalagay doon na 2 years validity yon. From the date na tumungtong kayo dito, hanggang sa ika 2 years, valid yon. Ibig sabihin, magtatrabaho kayo sa company na yun. Kasi lugi po ang company kung after 6 months pa uwiin kayo ang mahal ng pamasahe nyo. Yun. Wala pong ganun. So, pag factory po pag nanay po ang work, after 6 months lilipat ng factory, pwede po ba yun? Galing kay Just Ching? Yes, pwede po kahit wala po bang experience, pwede. Pwede po kahit walang experience kasi wala pong discrimination dito sa Czech Republic. Ang kailangan nyo lang muna is makapunta kayo dito sa Czech Republic kasi kung nasa Pilipinas kayo, mostly talaga hanapan kayo ng work experience. Pero pag nandito na po kayo, hindi na po nagmamatter masyado na may work experience kayo. Basta ang mahalaga, fit to work kayo na mag-work. Okay, last question natin. Magkano po ba ang placement fee nyo papunta dyan sa Czech Republic? So, nung time ko, last August 2022, ako po ay nag-placement fee ng 47,800 or 47,900. Balin doon sa dalawa kasi nalimutan ko na. So, sa ngayon, depende kasi yun sa 1 month salary nyo. Dahil ang pinirmahan ko nga dati sa Pilipinas is 16,800 crowns lang ang aking basic. Kaya ganun lang po. Pero kung ang pinirmahan nyo ay 26,500 crowns, ita-times mo yun sa palitan ngayon. Yun po yung magiging 1 month placement fee nyo. Yun po yun. Then, meron ding mga company na parang nag-ano din sila na kayo din yung gagastos ng airfare, kayo din yung gagastos ng visa nyo. So, meron na daw ngayong ganun kasi may nagsabi sa akin na may ganun nga. So, hindi ko na po yung sakop. Basta ang akin, ang naranasan ko, ang visa namin at saka po yung sa aeroplano namin, yung pamasahe namin aeroplano, sagot po ni employer namin, which is yung Daikin. Ngayon, ang kailangan ko lang pong bayaran doon is ang aking placement fee na 47,000 mahigit. Kulang-kulang for 48,000. So, sa peso po yun. Dahil 16,800 lang yung pinirmahan ko dati. Tinimes mo lang yun sa 2 point something. Kasi 2 piso lang naman yung palitan dito. Yun po yun. So, sa may part, pa ka tayo na sagot sa mga question. Hintayin nyo na lang, i-release ko ulit siya ngayon. Napakadalang ko kasi mag-upload ng video, pero pag nag-upload naman ako, talagang binibigay ko yung lahat ng best ko para masagot yung mga comment nyo. Anyway guys, let's proceed sa next question and answer. So, sunod na po natin video yon.